Habang papasok ako sa Jose de Venecia Museum sa Kongreso, bigla akong napabalik-tanaw kung gaano talaga kagaling si Speaker Joe o JDV. Makikita sa mga larawan at memorabilia dito ang kanyang makulay na kwento. Isang batang dagupenyo at isang visionary na nagsikap at naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Matagal akong naging close-in staff ni na JDV at Manay Gina. Kakagraduate ko pa lang noon sa Ateneo nang maging boss at mentor ko sila. Pero marami pa rin pala akong hindi alam tungkol sa kanila, lalo na tungkol kay JDV. Sa kanyang biography ko nalaman na hindi pala niya pangarap na maging politiko noong bata pa siya. Ang pangarap pala niya ay maging negosyante. Kwento pa niya, bata pa lang, nagninegosyo na siya. At 6 years old, 5 years old, 7 years old, hanggang 7 years old, ang trabaho ko nagpuputol ng damo. At pinagbibili namin sa mga may-ari ng Kalesa at Karumata. At ayun ang parang hanap buhay ko when I was young. Bumibili ako ng comics sa Maynila. At pinaparkila ko naman sa Pangasinan. At meron kaming maliit na billiard table. At ayun po ang aking negosyo. Kasi nung araw hindi naman mahirap naman ang buhay namin. Hindi niya siguro akalain na mula sa simpleng buhay sa dagupan, aabot siya sa Kongreso para magsilbi sa Pilipinas at tuluyang makilala sa buong mundo. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang gusaling ito ng Kongreso ang nagsilbing tahanan ni Speaker Jose de Venecia Jr. o JDV. Ang Kongres ang naging arena ng pamumuno ni JDV. Hindi lang basta bulwagan ng talino, kung hindi isang lugar kung saan nagtagpo ang kanyang pangarap at prinsipyo. In order that we can lift our people from poverty. Dito siya nakipagtagisan ng mga ideya. Hindi lang para manalo sa debate, kung hindi para ipaglaban ang mga pinakamakabuluhang reforma na nagbigay direksyon sa bansa. I vote for Joe de Venecia. I vote for my colleague in the 8th, 9th, and 10th Congress, Joe DV. The Honorable Jose de Venecia. Si JDV ang bukod tanging naging Speaker of the House ng 5 termino. Having been elected to the position of Speaker of the House of Representatives, The longest-running Speaker in Congress history. Ibig sabihin, sa loob ng napakaraming taon, siya ang nagbigay ng direksyon at stability sa Kongreso. Nagsimulang tawaging Tiger Economy ang Pilipinas noong 1990s. Para sa kanyang pamilya na nakasama niya mulat sa pool, pati kaming mga nakatrabaho niya ng malapitan, bilib kami sa dami ng kanyang nagawa. At ang sarap ng pakiramdam na maging bahagi ng kanyang misyon, ang magkaroon ng ambag sa mga reformang tumatak sa kasaysayan ng bansa. Kasama na rito ang pagsulong ni JDV ng Bases Conversion and Development Act. Ang dating inabandonang American military bases na tulad ng Clark at Subic, imbis na maging ghost towns, naging economic centers. Sila ay naging Clark at Subic Bay Freeport Zone na nagbigay ng trabaho, negosyo at investments. Peacemaker kasi si JDV at consensus builder. Kaya niyang pagkaisahin kahit iba't ibang interes para umunlad ang Pilipinas. Kaya ipinanganak ang Rainbow Coalition ni JDV. I am devoting my life to see how I can contribute to peace and reconciliation and development. Sa gitna ng kaguluhan sa Mindanao noong dekada 90, nakumbinsi ni JDV ang mga rebelde na sina Moro National Liberation Front Leader Nur Miswari at Moro Islamic Liberation Front Leader Hashim Salamat na makipagkasundo na sa gobyerno. Naaalala pa nga ni JDV ng lakas loob niyang sinuong ang Camp Abu Bakar na kuta ng MILF. I had no bodyguards. I prayed, Lord, if I should die in this mission, let it be quick and painless. Bilang statesman, aktibo rin siya sa international diplomacy at nakikipagdialogo sa iba't ibang leader sa buong mundo. Nation builder si JDV. Sayang nga lang at hindi siya nanalo nung tumakbo siya bilang Pangulo ng Bansa noong 1998.
si Pangulong Joseph Erap Estrada ang nahalal. Pero hindi pala ang pagkatalo sa eleksyon ang pinakamabigat na dagok sa buhay ng mga De Venecia. 2004, namatay ang kanilang anak na si Casey nang masunog ang bahay ni na JDV sa Makati. Walang political defeat, walang public controversy ang maihahambing sa sakit ng pagkawala ng isang anak. Pero katulad ng mga dating hamong hinarap, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang naging sandata ni JDV at ang kanyang misis na si Manay Gina ang kanyang naging sandigan. Hindi lang behind the scenes ang role ni Manay Gina, siya rin ang partner in advocacy ni JDV at tumutok sa kapakanan ng mga kababaihan, mga bata at mga inaapi. Si JDV at Manay Gina ay legit na power couple. Ang tandem nila hindi lang nakikita sa politika, kung hindi pati rin sa tahanan, kapiling ng kanilang pamilya. Dahil sa kanilang tandem, mas nadagdagan pa ang mga magagandang alaala ng buong pamilya, tulad ng simpleng kwentuhan, family time, at pagre-relax sa kanilang bahay sa Dagupan. July 16, 1990, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Luzon. Hindi matatawaran ang pagmamahal ni JDV sa kanyang bayan ng Dagupan. Nang wasakin ito ng lindol noong 1990, siniguro niyang maririnig at maaaksyonan sa Kongreso ang daing ng mga Dagupenyo. Rebuilding Dagupan is my most important mission. Kaya sa loob ng mahigit 2 taon, agad nakabangon ang Dagupan ng mas malakas, mas matatag, at mas maunlad. Kaya sa pagpanaw ni JDV, isang hero's farewell ang handog kay Jose De Venecia Jr. ng kanyang mga pinakamamahal na kababayan, ang mga Dagupenyo. Bumuhos ang luha, bumuhos ang pagmamahal. Isang huling pagpupugay para sa pinakamamahal na anak ng Dagupan. Ang pagmamahal ding ito ang naghatid kay JDV sa kanyang huling himlayan sa libingan ng mga bayani. Hindi man naging pangulo si Jose De Venecia Jr., naging haligi naman siya ng pagkakaisa. Ito ang legacy ni JDV. Isang kwento ng kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahal. Hindi nagtatapos ang kwento ni JDV sa kanyang libing dahil nasa puso pa rin siya ng kanyang pamilya, nasa puso pa rin ng mga tulad kong kanyang ginabayan, at nasa puso ng bawat Pilipino na naniwala sa kanyang pangarap para sa bayan. Sa huli, siya pa rin ang munting batang taga-Dagupan na nangarap. Dinala ang Dagupan sa Kongreso at dinala ang pangalan ng Pilipinas sa buong mundo.